Oras na ba para magsarili itong si Austin Reeves ng kupunan at umalis na sa poder ng Lakers at sa poder nitong si Luka Doncic? Isang halimbawa itong si Jalen Brunson. Naging anino siya kay Luka sa mga maraming taon sa Dallas, pero nang siya umalis at sumugal sa Knicks, naging star player na itong si Brunson. Ngayon itong si Reeves naman, batang-bata pa siya. Pwede po siyang umalis sa Los Angeles Lakers mga idol at magsarili ng ibang kupunan. Kumbaga siya na yung magiging star player sa isang franchise. Napatunayan mismo nitong si Austin Reeves ang kanyang kakayahan kung wala si Luka. Nasa 51 points, 41 points ang kanyang kinakamada. Siya mismo ang bumubuhat sa Los Angeles Lakers nung wala pa si LeBron. Minsan kung wala si Luka, siya rin ang nagbibigay ng solusyon sa kanilang problema. Kung pag-uusapan ang pagiging franchise player sa isang kupunan, malaking responsibilidad po yan. Walang problema para kay Reeves sapagkat meron siyang resume patungkol sa pagiging leader. Kaya niya despite na siya'y bata pa. Ang malaking katanungan lamang ay kung mayroon bang kupunan na magsusugal sa kanya sa pagtitiwala katulad ng ginawa ng Knicks kay Brunson. Nakakaintriga sa ngayon itong ginagawa ng Golden State Warriors kung saan sa pinaka-latest na report ay napag-uusapan na itong patungkol kay Michael Porter Jr. Ito'y pinag-uusapan na ng kanilang front office. Malaking blow po ito kung sakaling makukuha nila itong si Michael Porter Jr. sa Brooklyn Nets. Ito'y marahil ang panawagan ng mga fans ng Golden State Warriors ay magkapag-trade sila para sa isang big man o center para makatulong sa rebounding at sa pag-score sa loob, sa blocks, sa pagdepensa, sa mga manlalarong magpipenetrate sa loob. Pero bakit nga ba itong si Michael Porter Jr. ay kabilang rin sa kanilang tinatarget? Ito'y marahil nagustuhan nila ang bersyon ni Michael Porter Jr. sa Denver Nuggets. Siya ay nag-average ng 19 points doon sa kanyang shooting percentage na 49% sa field and 40% sa 3-point line. Nabiyayaan ng spacing itong si Michael Porter Jr. sa mga spacing na kanyang nakukuha galing kay Jokic at kay Jamal Murray. Yan po mga idol ang kanyang matatanggap naman sa Golden State Warriors sa spacing na magagawa ni Butler at ni Stephen Curry. Pero ang malaking katanungan ay kung magkiklik ba siya sa Golden State Warriors. Sa ngayon, maski ako man ay nagulat sa balitang ito sapagkat si Michael Porter Jr. ang pinag-uusapan dito, hindi po siya big man. Kung gayon man nga, parang gustong mangyari dito ng Golden State Warriors na makahanap sila ng maraming option sa kanilang scoring at parang mas second priority nila ang kanilang big man rotation. Kung sila ba'y magsusugal pa kay Al Horford sa season na ito pati sa playoff, sa kanilang mga batang big man kay Trayce Jackson-Davis at kay Quentin Post, o kung sila'y kukuha ng panibagong big man. Ikaw, ano ang komento mo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Davis o Michael Porter? I-comment lang.